Ah, sino ba 'to umakyat? Eto na pala. Hindi na kailangan Kuya ano, Kuya Henry, nandito na si Ate Marbs. Hmm, ayun oh, si Ate Marbs oh. Hello po. Hi, good evening. Sobrang sorry po sa lahat ng mga naghintay kasi bigla ho talaga, grabe. Naka-ready na ako kanina tapos hindi ko alam na yung mga students pala nasa taas. So tinawagan tayo Mm, dahil trabaho po, unahin muna natin. And thank you Sir Max, Mac, Boss Mac, kasi at least nandito tayo okey lang ngayong po. dalawa. Mm, Okay. So babatiin ko muna yung mga nasa live chat diyan. Alam ko po na mostly po sa atin diyan is mga anti-FLM, pero nandito po muna tayong lahat para magkaisa sa pag-uusapan namin ni Boss Mac. 1 hour lang ito siguro Boss, kasi mamaya meron ah, pa po, hindi pa ako tapos hindi kasi problem. yung student ko nalobat lang yung iPad. Sabi ko sa kanya, "I-charge mo muna then babalikan kita after 1 hour," sabi ko sa kanya. So, Hmm, umayon sa atin ang pagkakataon. oo, yun nga. Okay. Nahiya ako, Actually, eh. So kung ano, kung mm. hindi ka rin naman dumating, maintindihan ko naman dahil siyempre nasa ibang lugar ka nagtatrabaho. Magli-lipstick muna ako kasi sabi nila ano daw yung lipstick ko, light lang daw. Light lang 'to. Hindi ano 'to, Naku, yung marami na nga nagkaka-crush sa'yo dito, nag-ano ka pa, ma nag-lipstick ka pa. mamahalin 'tong lipstick natin na 'to. Wala yan sa Pilipinas, nasa UAE lang 'to. Nakakaloka. Oo. Okey. Ano ba, eto bang kasi etong tanong ko sa'yo kagabi hindi mo naman sinagot, eh. Kasi dun natin uumpisahan. Ano ba talaga Okey. relasyon niyo ni Kulaong, ni ano pala, ni Norman? Ano ba talaga ang Ah, inyong, relasyon? Kasi yung aking magiging mga katanungan o aking, mga opinyon ay ibabase ko sa kung ano ba ang inyong katayuan. okey. Ito ha, kasi nakakahiya naman kay FLM kasi na nagwawala ako dito, naikot-ikot ako dito sa social media tapos actually ano, ito ha, nagpapasalamat po muna ako kay FLM na hindi po niya ako hinihiya dito sa social media. Hindi po niya ako, ah, alam mo na yung siyempre minsan natakot din ako baka sabihin niya, "Hoy Maymay, nasobra ka na ha, tama na 'yan." Natakot din ako sa ganyan. Okey, ito kasi, ang ginagawa ko, ako lang po ang nakakaalam nito. Ako lang ang Okey. nakakaalam na kami ni FNM sa social media, pero yung ito alam niya, nakikita niya at nagpasalamat Hmm, siya sa akin. Hindi ho lingid sa kanya 'to, kasi, minsan we chat, alam niya lahat 'to, basta alam niya lahat, sinasabi ko sa inyo, pero never po niya akong hiniya sa social media. Mm. Alam niya 'to, mm. kinikilig siya. Okey. Yung mga yung meron kang post na sinabi mo mag-ex kayo, totoo ba yun, mag-ex kayo? Mag-ex. Oo. Mag-ex kami kasi binreak ko na siya sa social media, eh. Yun Pero talaga. ito sasabihin ko sa Hmm, inyo. Ah, Actually sa totoo lang nagpaalam ako sa mga ex ko. Kasi I have a good relationship sa mga exes ko. Especially talaga sa mm, tao na nagpaaral sa akin, nagpatapos sa akin, at nagkaroon ako ng 14 years relationship sa kanya. Siya yung oo, nirespeto ko siya onay, nagpaalam ako sa kanya. Pero sabi ko, this is just the content. Walang feelings involved. Kasi that guy is still waiting for me talaga, yung taong yun. Wala lang talaga kami kasi wala, pero hinihintay po ako nung ex ko na nagpaaral sa akin. So ito yun, hinuli niya ako, sabi niya, umamin ka ng totoo, mahal mo na si FLM ano? Hindi ako nakasagot. mm. Hanggang ngayon hindi ko siya kinakausap kasi tinatakbuhan ko siya, hindi ko siya kayang harapin. Kasi alam niyo sa totoo lang, ang isang content na kung gusto mong magagawa mo siya, na paniwalaan ka ng mga tao, dapat talaga may feelings na involved. Oo, yung hindi mo mapapaniwala ang mga tao sa mga nakikita nila kung wala kang feelings.
na nararamdaman doon sa tao, kino-content mo. Tingin mo ba makakapag I love you ka doon sa content? Hahalikan mo yung picture niya kung totoong wala kang nararamdaman sa isang tao. Yun lang po yun. Kaya siguro yung mga ex ko sobrang insecure kay FLM. Oh, so ibig sabihin talagang mahal mo si FLM. Oo, hindi ko tinatanggi. Mahal ko si FLM. May Kahit siguro na oh, siguro dahil dahil siguro dahil sa mga panlalait sa kanya. At the time kasi parang lahat ng nakikita ko sa social media, marami siyang mga supporters na nakatago lang sa tabi-tabi. Pero no one's kagaya ko na matapang na talagang hayagan. Kung nakikita mo yung pinasa ko kanina kay sino yun, yung video na ginawa ko para sa kanya, sinabi ko doon na ang, sa caption ng video ng reels ko na nag-trending po siya nung time na hinuli po ng CIDG, si FLM, yun po yung pinaninindigan ko. Yung sabi ko na buong Pilipinas, kahit na sa rihas man tong taong to, patuloy kong mamahalin. Pinaninindigan ko po yun, Boss Mac. Oo. Kaya hanggang ngayon nandito pa po ako sa kanya. Binrate ko po sa FLM sa social media. Sabihin nyo na naman, may sayad, may saltik ako, ha? hindi ko magiging matalino ang aking mga students dito. Pasensyahan nyo na kung ganito ako mag-English. Alam niyo kung bakit? Arabic kasi to. Ganyan. Ang mga Arabo kasi ganito. Hindi natin kailangan yung medyo slang-slang. So ikaw ay talagang pinapangatawanan mo yung pagmamahal sa kanya. Pwede bang malaman kung ano yung nagustuhan mo sa kanya na eventually minahal mo siya? Ano yun? Ano yung nagustuhan mo sa kanya? Kay FLM po? Alam mo yung tao na kaya niya pong mag-handle ng problema. Yung kahit na behind on that smile, on that laughter, pinapakita niya na strong, yung pagiging strong niya na hito, hindi siya kayang tibagin. Ayaw ko kasi ng mga lalaki iiyak-iyak, lalamya-lamya. Hindi yun aari sa akin, hindi yan para sa akin, hindi yan yung dapat na lalaking iaay natin. Kaya talaga kung yun ang ina-idolize ko sa kanya na nakitaan ko siya na kahit alam nyo, ang dami, di ba? Ang dami talagang, sige, wag na natin anuhan. Ang dami talagang mga Ayan, medyo nag-ano ka. Naglag. Ay. Ate Marbs, naglag po kayo? Baga gusto. Teka. Oo, parang nawawalan siya ng signal. Ayan na, nag-stack up na. Kumbaga, kasi ito pinapaliwanag niya yung pagmamahal niya kay Kulaong, ano yung nagustuhan niya kay Kulaong. Parang kahit yung signal niya, hindi sumasang-ayon sa kanya. Parang, wag mo na sabihin yan. Hindi totoo yan. Parang ganun eh. Hindi totoo yung pagmamahal na yan. Hindi ang pagmamahal. Ayan. Kulaong at kulaang, sabi, swabi, break na, may Marbs, kulaang na. Alaho. Pakilapit si Aling Marbs. Nawala yung signal niya parang nalaglag siguro siya. Ayun na nga, nalaglag na nga. Nawala na. Pero makakabalik yan kasi may hagdan siya. Naka-VPN sila, UAE ba yan? Opo, UAE daw po eh. Marv, saan mo nakita na nag-handle niya problema niya kaya na-hoyu siya? Signal, agree to put her back to nga. Ilaban mo yan, Aling Marbs. Paakitin ko ba ulit? Oo, kasi ito. Ano natin yung hagdan para makaakyat siya. Ayan, baka natabunan na yung hagdan eh. Ano yan, humina yung signal niya kaya po nalaglag siya.
Unti-untiin ko na sana yung ano, yung mga pagtatanong, na ano tayo, ayan. Ate Marbs, nandiyan yung ano, hagdan kung gusto niyo pong umakyat. Isang napakalaking kalokohan na pag-ibig ni ate. Ayun. Ayun, ayun, Oh, nakabalik. Wala ko. nag-ano kasi yung signal ko, nagpalit ang signal ko. Ganon. Pasensya na po Mm. kayo ha, pero alam niyo naman po, hindi ako basta-basta naalis na hindi nagpapaalam. Okay? Oh. Buswak, continue po Okay lang. tayo. Oh, nag-freeze ka kaya alam ko naman na nagka-problema sa signal mo. Ngayon, yung kasing tanong ko kanina na mga nagustuhan mo kay FLM, yung katulad nun, pag-handle ng problema. Kasi eto ang tagal ko nang kilala si FLM. Hindi kami nagkikita pa ng personal, pero ako yung kung alam mo lang kung eto gusto ko lang ibigay sa iyo 'tong info na ito, na ako yung dati niyang number 1 vlogger. Tinatawagan Okay. niya ako, inuutusan niya ako mag-vlog ng mga pangit na vlog laban sa mga tao sa gobyerno, yung mga taong kinabubusitan niya. Inuutusan niya ako diyan. Pero hindi ko sinusunod kasi alam ko naman tama. Kahit na number 1 vlogger niya ako, alam ko naman yung tama't mali. Alam kong mali yung inuutos niya kaya hindi ko sinusunod. Ngayon eto, alam mo yung nakikita ko sa'yo, para kang katulad namin noon. Kami nung mga dati kong kasama, mga mommies, mga dati kong kasama na mga pro FLM. Nakikita ko yung parang sarili namin sa'yo. Kasi parang bulag na bulag ka sa sa pagmamahal mo kay Kulaong, ay kay Norman, kay FLM. Pero alam mo, hindi naman kasi siyempre ang pagmamahal hindi naman natin yan basta-basta mako-question. Pero Okay. ito kasi, tanong ko lang sa'yo, eto bang Mm. mga katulad eto may ipe-present ako sa yung video may papakita lang ako sa'yo, Wag ah lang yung tungkol sa mga cases niya o sa mga ano ay kasi ako, hindi. oo. Hindi Oo. tungkol sa case Sige niya. po. Eto katulad nito, gusto ko Mm. lang malaman yung opinyon ng isang nagmamahal kay FLM na masabi mo sa amin kung ano ba yung opinyon mo dito sa video na ito. Maikli lang naman 'to, hindi naman 'to sobrang haba. Okay po, Puwede sige. ba 'tong bilisan? Tignan ko lang kung merong eto, bibilisan ko ng konti para mabilis lang siya matapos. Pakinggan mo lang, yung sasabihin niya. Pasok mo sa bibig mo, drugs, alak, sigarilyo, titi ng iba't ibang lalaki, pati titing hindi pa naguhugas, isinubo mo na. Pinagsabay mo pa, yung sa sobrang dami ng titi, sinabay mo yung bibig mo at saka yung kipay mo. Sa sobrang daming titing pumasok sa kipay mo, hindi mo nga alam kung sino tatay ng anak mo. Ang ginawa mo, pinasalo mo sa bonjing. Meron ditong post, yung isang babaeng pakawala. Alam mo yung babaeng pakawala? Yung disgrasyada. Akala mo malinis na babae, pero disgrasyada naman. Sabi niya, hampas lupang patay gutom. Ay putang ina mo babaeng disgrasyada. Sino ba mas hampas lupang patay gutom sa atin dalawa? At least ako nung pandemic napakain ko buong Pilipinas. Ikaw, may napakain ka na ba maliban sa kumakain ka ng burat? O, sabi ko sa'yo, hindi mo ko kaya, putang ina mo babaeng disgrasyada ka eh. Oo, lintik ang binanat dito babaeng disgrasyada. Ako raw ay hampas lupang patay gutom. Napakapangit ko daw. Oo. At bulaan. Hindi ba kayo bulaan? Putang ina mo babaeng disgrasyada. Feeling mo naman virgin ka, tanga, disgrasyada ka kung sino-sino umindot sa'yo. Di ba? Kumakain ka ng burat, di ba? Kung makapalait ka, ako'y hampas lupang patay gutom. At least ako, alam ko nanonood ka ngayon, putang ina mo, di ba? At least ako, nung pandemic, marami akong napakain Pilipino. Milyon. Maging hampas lupa man ako, may nagawa na ako sa lipunan. Ikaw, ano nagawa mo? Kumain ng burat, tumihaya, magpakadisgrasyada. Ano? Asartalo ka, no? Yan ang sinasabi ko sa'yo, babaeng pakawala. Di ba? Oops, walang pangalan. Taina mo. Ako daw ay hampas lupa. Sabi ng babaeng disgrasyadang pakawala. Di ba? Tama? Sabi mo, hampas lupa ako. Patay gutom. Okay. Pangit. Bakit? Maganda ka? Ba't ka kumakain ng burat?
Oo. Ayan, hanggang diyan na lang muna siguro. Ayan, katulad niyan Sige, sige. na nagsasalita si FLM ng hindi maganda sa isang babae na kahit Okay. na sabihin nating may nabasa siyang post kaya niya ginawa yan. Tingin mo ba tama 'to, kung ginagawa niya? Okay, sagutin ko na ha. Ay, ang mga bashers diyan ha. Ganito. Naniniwala kasi ako, Busmak, na ang respeto, nagsisimula 'yon sa sarili natin. Eh kung hindi ba niya si FLM inunahan ng post ng ganyan sa social media, would you think si FLM ma-trigger? Siyempre, kahit ako man ma-trigger din ako. Kaya hindi ho natin siya masisisi. Kasi tayo po yung nagbigay ng dahilan na bastusin tayo ni FLM kasi inunahan natin siyang binastos. Pero yun nga po, no, napapanood natin sa mga live ni FLM. Pumasok ka sa live niya, wag mo siyang bastusin, respetuhin mo siya, and he will respect you back. Yun lang, bilang babae ha. Ako ha, never kasi ako busmak ng bastos ng kahit sino. Kaya siguro nagigain ko yung respeto. Kagaya po sa atin, pinastos po ba kita? Hindi kita binastos. Kaya nandito tayo ngayon, nagrespetuhan. Same with si FLM, respetuhin mo lang, re-respetuhin ka niya. That's it po. Wala na akong ibang sasabihin. Hindi, kasi ito katulad niyan. Ang sabi mo, kung hindi inunahan ni Ma'am Joanna, asawa ni MG, si FLM. Pero kasi ako nakasubaybay ako dito since nung interview ng mga nakasama ni FLM sa kulungan. Doon ako nagsimula. Sa akin kasi ayaw ko ng Okay, Boss Mac, kakat natin to. When it comes po sa cases na FLM sa may bahay po ni MG. Naku, nag-stuck na naman siya. Nag-stack up. Ayun. Ang itatanong ko sana, kung, ayan, nalaglag na siya. Nalaglag na po siya. Ang itatanong ko lang sana, ang sasabihin ko pala, hindi kasi si Ma'am Joanna ang nanguna, si Kulaong ang nanguna kay Ma'am Joanna. Dahil nga, di ba, out of nowhere, magkalaban si MG at MG at Kulaong, si Norman ang nagmura kay Ma'am Joanna. Na ko yan nasundan ko yan. Kayo, alam nyo rin yan. Na totoo yun, na sinasabi ko. Hindi si Ma'am Joanna ang nanguna. Si Kulaong ang nanguna sa pagmumura kay Ma'am Joanna. Eto, nandito ulit siya. Ay, nag-ikot-ikot. Ayun, buti nakabalik ka. Pasensya na, hindi ko kasi alam yung signal ko kasi pawala-wala kasi ang layo po yung connection ng internet namin dito. Kaya pasensya na po sa lahat. Pero tinatry ko pong bumalik. Okay po. Okay, salamat kasi i-continue ko lang. When it comes po sa cases ni Ma'am Joanna at dito kay FLM, ayaw ko pong kasi bilang babae, nirerespeto ko po si Ma'am Joanna at ito naman po ay ilalaban nila ulit sa korte. So hayaan na lang po muna natin. Nirerespeto ko po ang may bahay ni Boss MG po. Pero para sa iyo ba, tingin mo tama ba na kunwari, wag na lang si Joanna. Hindi na lang si Joanna, iba na lang. Kunwari, merong isang babae. Let's say, ikaw, sa'yo na lang mangyari to. Pinagmumura ka na isang Makmak Pablo, biglang out of nowhere, pinagmumura kita kung ano-ano sinabi ko sa'yo. Tingin mo ba doon tama yun? Hindi kasi, ako kasi tanggap ko na talaga sa FLM na ganun. So just in case man, time come na magkita kami bilang magkaibigan, alam ko na kung paano i-deal si FLM, na respetuhin niya po ako kasi yun nga sinasabi ko, ang tao, lalo na pag ang lalaki na ganyan po yung, kita naman natin yung characteristics niya, ayaw niya talaga niya ng mga toxic na babae. Ayaw talaga niya ng babae na bla 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 na talagang gusto mong hawakan ang buhay niya, ganyan. At saka yung magiging stressful yung dating mo sa kanya. Ayaw ng mga lalaking ganun, lalo na sa FLM na
alam naman natin ang buhay niya, ang mga nangyayari sa kanya sa social media, hayag naman yung buhay niya sa atin. So, yun nga sinasabi ko, depende po yan sa akin bilang babae kung paano siya i-handle. Kasi alam ko na po yung characteristics niya. Ganun po. Pero sasabihin na, yung pandirihan ko siya, yung ganyan. Hindi, kasi iba yung pagkatao ko, Busmak. Lumaki ako na, dumaan ako sa mga panghahamak. Maraming rejections sa buhay ko na nangyari. Kaya siguro naging strong ako. Kasi yung mga rejections na yun yung naging inspiration ko para tumayo, para magiging confident. At nung time na nakikita ko na si FLM po hinamak, tinanggap niya po, di naman lahat kung tutuusin, tinanggap niya. Na kahit talagang in public hinamak siya, tinanggap niya po yan. So sa lahat ng yan, wala ni kahit isa lumabas sa social media para ipagtanggol siya, kundi ako lang. At nung time na yon, kahit na hindi pa niya nakikita yung mga video ko dahil at the time nasa kulungan siya. Pero pinaramdam ko sa sambayan ng Pilipino sa Pilipinas na itong taong to kaya kong yakapin. Kahit gaano man kadumi, gaano man kabaho, gaano man sinasabi nilang na imbornal tong taong to. Yayakapin ko to kasi tao to. Pare-pareho tayong nilikha ng Diyos. So sino tayo para yurakan, para tadyakan, at para sipain siya lalo? Ganoon lang po yun. Ay, wag kayong ma-hyper dyan ha. Pero alam mo yung kaso niyang human trafficking. Ayoko na ko rin hong itatakal yan kasi ang naalam ko dyan, parang wala na yata yan. So, wag na natin pag-usapan yung mga human trafficking na yan kasi yun nga sinasabi. Naman kasi ako, yung mismong nilalaman ng kaso, hindi natin pwede yan. Pero yung ayoko na hong eto, gusto ko lang ipaalam sa'yo, 5 babae ang naging biktima niya doon. Narinig ko na rin po yan. Kasi ever since 2020, I have been following on him. Kasi nandyan nga si Ferdinand Baarti, which is also my friend, became my friend. Wala hong naitatago lahat sa akin. Bago ko po tinanggap at pinaglaban sa FLM sa social media, alam ko na po yung mga bagay na yan. So ako, even po doon sa live ni Bungo, ang binabasihan ko lang po talaga is based on court, sa desisyon ng korte. Kasi lagi ko talaga, I studied development communication, major in broadcasting. Mayroon kaming lesson meron akong subject ng film, meron akong subject ng journalism. Mag-aral ako ng political science, psychology, at saka Philippine Constitution. Kaya lahat tong yan, alam ko na kahit ang isang tao na i-akusahan man yan, sampahan mo ng kaso. Pero pag hindi pa yan na dumaan sa due process of law at hindi pa yung korte mismo o judge mismo ang humatol, hindi po natin sasabihin na yung taong ito is guilty. So yun na po ang pinanghahawakan ko. At saka ako, huwag niyo hong sabihin na sarado yung isip ko. Ganito yun. Parang ganito lang yun eh. Ako, pro FLM, tayo magkalaban. So hindi ko papayagang influensyahan ng kahit sino sa paligid ko na anti-FLM yung paniniwala ko. Manalo man o matalo si FLM, at least I stand strong for him. Pinaglaban ko siya, pinaniwalaan ko siya. At kung matalo man siya, tatanggapin kasi talo siya eh. Pero hindi ibig sabihin na yung tao, laglag na, ilalaglag mo pa. I'm not that kind of person. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakaswerte nyo kapag kaibigan nyo ang isang Ate Marbs. Kasi hanggang dulo, ipaglaban kayo niyan. Ganon. Kahit mali na kami, pag tatanggol mo pa rin kami. I never say na maliit kasi alam mo, Boss Mac, ako yung tao na hindi ako naninira, wala akong inaapakan, wala akong sinasagasaan. Sa pagtanggol ko kay FLM sa social media, wala ako ni kahit isang taong na sinaktan. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.